Dominant Protector. Credit to the author. 7091-7100. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Paano mo ako tinatrato ng ganito matapos mong malaman ang mga pagkakakilanlan natin? Gamitin mo ang kahit anong paraan na mayroon ka. Hindi ako handang bumalik ng buhay ngayon. Nangahas kang patayin ang isa sa ating mga kababayan, kaya mas mabuting maghanda ka na para sa iyong libing at sabihin ang iyong mga huling salita. Nagpakita ng sapat na determinasyon ang miyembro ng pangkat ng Shadowhunter sa sandaling ito. Itinaas niya ang kanyang ulo at nagbigay ng mapagbigay na ekspresyon. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sa susunod na dumating ang ating mga tao, wala nang makakaligtas sa inyo. Pero kung hahayaan ninyo akong umalis ngayon, maaari ko kayong bigyan ng mabilis na kamatayan, para hindi ninyo na kailangang magdusa ng lahat ng uri ng paghihirap at sakit, at mamuhay ng mas malala pa sa kamatayan. Ha! Nakakatakot ka talaga. Natakot ako sa'yo. Ngumisi si Terence bago bumaling kay Yuna at sa iba pa. Ano sa tingin ninyo ang dapat nating gawin sa lalaking ito? Nagkatinginan sina Yuna at Almira, hindi makapagdesisyon. Tutal, isa lamang silang ordinaryong grassroots team sa lungsod ng Lulang. Hindi sila maihahambing sa mga malalaking manlalaro tulad ni Boss May. Kung talagang pinukaw niya ang buong puwersang paghihiganti ng kabilang panig, tiyak na hindi niya ito mapipigilan. Ang problema ay napatay na ni Terence ang tatlo sa kanilang mga amo. Kahit pabitawan niya ang huli, hindi magiging ganoon kadaling mareresolba ang alitan sa pagitan nila. Ford, bitawan mo siya. Masasabi pa rin natin na hindi natin siya napagkasunduan, pero hindi niya alam. Kung papatayin pa rin natin siya pagkatapos nating makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Kung gayon, magkakaroon talaga tayo ng malaking sama ng loob. Nakakunot ang noo ni Peter habang sinusubukang hikayatin si Terence. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na ang pagpapakawala sa taong ito ay magiging kapaki-pakinabang. Sa katunayan, sinusubukan lang niyang hikayatin si Terence ng ganoon dahil natatakot siya kay Boss May. Sinasabi mo bang bitawan mo na siya? Binuhat ni Terence ang bihag at nag-isip sandali bago tumango. Sige. Pakikinggan kita ngayon din. Umalis ka na. Pagkatapos magsalita, inihagis niya ang bihag na hawak ang kanyang kamay sa bintana, na ang ibig sabihin ay hahayaan itong umalis ng mag-isa. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay iuuntog ang ulo sa frame ng bintana at babangon ng malakas. Mabilis na lumapit si Peter para tingnan, ngunit natuklasan niyang direktang napatay ang kabilang panig. Ford. Sinasadya mo to. Galit na galit si Peter. Akala niya wala na siyang pagkakataong lutisin ito kay Boss May. Hindi na siya nag-abalang makipagtalo kay Terence at mabilis na tumayo para hikayatin si Yuna, kailangan na nating umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Hindi natin maaaring hayaang mahanap tayo ni Boss May, kung hindi ay mamamatay tayo. Itinuro niya si Terence, at itong batang ito, hindi niya tayo itinuturi na kaibigan, sinusubukan lang niya tayong patayin, mas mabuting humiwalay na lang tayo sa kanya. Peter, hindi ganoong klaseng tao si Kuya Ford. Isa pa, napatay na natin ang mga tao nila, kaya wala nang pagkakaiba kung madami tayo o mababawasan. Ikinumpas ni Yuna ang kanyang kamay para putulin si Peter, ngunit puno rin ng kaseryosohan ang kanyang ekspresyon. Ang kailangan nating isaalang-alang ngayon ay kung paano haharapin ang agarang krisis, hindi ang panloob na pagkakawatak-watek. Tama. Nangyari na ang mga bagay-bagay. Kailangan nating humanap ng paraan para malutas ito, hindi ang magreklamo tungkol sa ating mga kasama. Malinaw ding ipinahayag ni Almira ang kanyang paninindigan. Kabilang sa atin ang nakababatang kapatid na si Ford. Kailangan nating harapin ang mga paghihirap ng magkasama at malampasan ang krisis. Kayong mga lalaki. Galit na galit si Peter, pero pareho silang hindi pumayag na makipaghiwalay kay Terence. Wala na siyang ibang masabi, kung hindi ay siya na ang makikipaghiwalay sa team. Kaya naman, si Peter ay nakapagmukmak na lamang sa gilid at hindi na nakapagsalita pa. Sa sandaling ito, may narinig na mga yabag mula sa labas. Malamang na napansin ng mga tao sa bahay tuluyan ang naunang galaw at lumapit sila para tingnan ito. Ako na ang bahala dyan.
Nagboluntaryo si Almira at nagmamadaling tumakbo palabas ng silid. Agad na narinig ang isang pag-uusap mula sa labas. Mahal na customer, may nangyari ba? Bakit ang ingay-ingay? Wala lang, wala lang. Nag-usap lang kami ng mag-isa. Nagkaroon kami ng ilang hindi pagkakasundo at medyo nag-away. Pasensya na kung naistorbo ko kayo. Ito ang paliwanag ni Almira nang nakangiti. Ang magagandang babae ay ipinanganak na may palakaibigang aura, kaya natural lang na hindi siya pahihirapan ng kabilang panig. Hinaan mo ang boses mo. Wala kaming pakialam. Hindi kami makikialam sa pribadong gawain ng aming mga tanyag na bisita. Gayunpaman, may iba pang mga bisita sa tindahan. Hindi maganda kung iistorbahin natin sila. Ang taong lumapit para tingnan ang sitwasyon ay bumulong ng ilang salita, pagkatapos ay tumalikod at umalis nang walang sinabi pa. Binabaan niya na ang kanyang boses at tumingin kay Terence, kapatid na Ford, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon? Lihim nang umisi si Peter, iniisip, ano pa nga ba ang magagawa ko? Bilisan mo at tumakbo ka. Hihintayin ba niya na maghayganti si Boss May? Sa tingin ko dapat muna nating alisin ang mga bangkay na ito. Kung hindi, hindi tayo magiging madaling makatulog. Kinurot ni Terence ang kanyang baba, seryoso ang kanyang mukha. Sa kasamaang palad, mahirap maalis ang amoy ng dugo dito. Sa ngayon ko lang ito magagawa. Mas mabuting buksan ang mga bintana para sa ventilasyon, di ba? Kumunat ang noo ni Yuna. Naisip niya, iniisip mo pa rin ba ang pagtulog sa ganitong oras? Hindi naman siguro ito seryoso, di ba? Siguro gusto niyang magbiro para ma-relax ang tensyonadong mood at atmosfera. Kaya naman, hindi pinansin ni Yuna ang mga salita ni Terence at nagpatuloy, kung gusto nating umalis ng lungsod sa gabi, hindi natin mapapabukas ang mga tarangkahan ng lungsod ng walang espesyal na warrant. Kung matuklasan tayo, tayo ang magiging kaaway ng buong lungsod. Kaya, maaari na lang tayong maghintay hanggang madaling araw. Kapag nabuksan na ang mga tarangkahan ng lungsod, aalis na tayo agad. Kahit wala silang nabili na pagkain, wala silang gaanong pera. Pagdating nila sa kagubatan, makakahanap sila ng makakain. Ate Wu, may katuturan ang sinabi mo. Bago magbukang liwayway, dapat muna tayong manatili rito at magpahinga. Sa palagay ko ay hindi agad magpapadala ng mga tao rito si Boss May, at hindi niya malalaman na tapos na silang apat. Sa wakas ay nagmukhang seryoso si Terence, at medyo nakahinga ng maluwag si Yuna. Sang-ayon ako sa puntong ito. Hindi naman masyadong mahaba o masyadong maikli hanggang sa bukang liwayway. Bagamat isang butas na hindi pa sila nakakabalik, maaaring kaya nilang maghintay hanggang madaling araw. Bahagyang tumango si Yuna. Pinag-iisipan na niya kung kailan ang pinakamahusay na paraan para umalis. Kailangan nilang umalis ng lungsod sa sandaling magbukas ang mga gate ng lungsod. Hanggat papasok sila sa kagubatan, hindi sila magiging madali para kay Boss May na mahanap sila. Pagkatapos, mangangaso siya sa kagubatan habang naghahanap ng daan patungo sa ibang mga lungsod. Hanggat pumupunta siya sa ibang mga lungsod, wala nang magagawa si Boss May kahit gaano pa siya kalakas. Aalisin ko muna ang mga bangkay na ito. Maaari akong magtagal ng kaunti kung hindi ko hahayaang mahanap sila ng iba. Sabi ni Terence habang pinagsasama-sama ang apat na katawan. Hinailan niya ang mga kumot sa kama at binalot ang mga ito. Malalaki ang apat na katawan na magkakasama, pero hindi naman ganoon kalaki para gumalaw si Terence. Paano mo ito haharapin? Medyo natigilan si Yuna, pero agad siyang gumanti. Hindi ka nga milyar sa lungsod ng Luleng, kaya saan mo itatapon ang mga bangkay? Dapat ba akong pumunta? O pwede tayong pumunta ng magkasama? Ate Wu, madaling maghinala kung palaboy ako sa kalye sa ganitong oras. Isa akong mamamatay tao, at magaling akong magtago. Mas madali para sa akin na mag-isa. Ngumiti si Terence nang may kumpiyansa habang inaalaw si Yuna, isa pa, tungkol lang ito sa bangkay. Kailangan lang nating maghanap ng tahimik na lugar na mapagtataguan. Pero pwede naman natin itong ipagpaliban hanggang bukas. Nakaalis na tayo. Hindi naman problema kung matuklasan tayo ng iba. 7,772. Kumurap si Yuna, iniisip na may katuturan ang mga sinabi ni Terence, ngunit hindi niya matukoy kung ano ang mali. Dito na lang kayo maglinis ng kwarto. Babalik din ako agad. Sabi niya.
Hindi na nagsalita pa si Terence at lumabas na lang sa bintana kasama ang 4 na bangkay. Siyempre, hindi lang ang mga bangkay ang haharapin ni Asentimo, may plano siyang paghihiganti na kailangan niyang isagawa ng mag-isa. Baldy May. Noong una, hindi kami nakikialam sa usapan ng isa't isa, pero dahil gusto mo kaming hawakan, natural lang na hindi namin ito basta-basta pwedeng palampasin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Terence. Hindi siya nagdulot ng gulo, pero hindi rin siya takot sa gulo. Mas magaling siyang magdulot ng gulo. Baldy May, mag-isa ka lang. Pagkalabas ng inilagay ni Terence ang 4 na bangkay sa Jade Space. Sinayang niya ang kaunting spirit sense niya, pero hindi niya basta-basta maitapon ang mga bangkay. Matapos silang manatili sa espasyo ng Jade, ang 4 na miyembro ng Shadow Hunting Team ay tuluyang naglaho sa mundo. Sa madilim na gabi, ang figure ni Terence ay parang isang multo, tahimik na lumulutang dito at doon. Mabilis siyang bumalik sa mataas na entablado ng labanan. Sa sandaling ito, ang mataas na entablado ng labanan ay nabalot din ng kakaibang katahimikan. Tila hindi nakagawian ng mga tao sa lungsod ng Lulang ang maghapunan. Hindi pumunta rito si Terence para patayin si Boss May. Tutal, ang 4 na malas na namatay ay hindi inutusang pumatay, kundi magnakaw ng kagamitan. Kaya, hindi nakita ni Terence ang pangangailangang patayin si Baldy May. Ang hindi niya alam ay ang utos ng amo ay para lampuhin sila at ipaalam kay Bidenbo ang kanilang paghihiganti. Hindi siya nakatanggap ng pag-amin mula sa kanila, kaya ang gusto lang niya ay makakuha ng pera. Kung gusto mong nakawin ang kagamitan namin, aagawin ko ang pera mo. Kung nagawa niyang makuha ang buong utos mula sa kanya, malamang na kailangan pang pumunta ni Terence kay Baldy May at makipag-usap ng maayos. Pagpasok sa arena, ginugol ni Terence ang ilang oras sa paghahanap mula sa lugar ng pagtaya hanggang sa vault kung saan nakaimbak ang pera ni Boss May. Ito ang vault na nagpanatili ng sistema ng palitan ng postahan sa arena, hindi ang personal vault ni Boss May. Walang pakialam si Terence, basta't may pera siya. Sa labas ng vault, may 4 na nahuling gwardya ng Foundation Stage. Agad na napatay ni Terence ang itim na dagger ng Shadow Hunter Team at agad na napatay ang una. Hindi na nakapag-react pa ang natitirang 3 bago hinugot ni Terence ang espada mula sa baywang ng unang guard at hiniwa ito ng paalang. Ang talim ng talim ay dumaan sa leeg ng pangalawang gwardya, na madali at masayang nakakumpleto ng isang perpektong paghiwa sa lalamunan. Halos sabay na sinaksak ng itim na punyal ang puso ng 3 gwardya. Isang iglap lang ito, at masasabing perpekto ang resulta ng labanan. Siyempre, ang 4 na gwardyang ito ay may kasalanan din sa kanilang kapabayaan. Walang sino man ang nangahas na pumunta sa mataas na entablado ng arena ng pakikipaglaban para manggulo, bukod pa sa kailangan nilang dumaan sa ilang linya ng depensa sa labas para makarating sa kabangyaman. Sino ang tahimik na makakaiwas sa mga depensang iyon at direktang maglulunsad ng palihim na pag-atake sa kagawaran ng pananalapi? Sa isang kisap mata, nakita ng huling gwardya ang kanyang 3 kasama na pinapatay na parang mga gulay. Sa sobrang takot niya ay halos umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Hindi niya namamalayang gusto niyang tumyupad sa kanyang tungkulin at magpatunog ng alarma, ngunit likas din niyang gusto na bunutin ang kanyang espada upang ipagtanggol ang sarili laban sa atake ng kalaban. Sandaling iyon lamang ng pag-aalinlangan, ngunit hindi siya binigyan ni Terence ng pagkakataong gumawa ng pangwakas na desisyon. Kinuha niya ang kanyang buhay gamit ang itim na kutsilyo. Nang itabi ni Terence ang itim na kutsilyo at ang mahabang kutsilyo ng gwardya, bumagsak sa lupa ang mga katawan ng 4 na gwardya. Ang bilis ng palihim na pag-ataking ito ay isang perpektong pagpapakita ng kakayahan ni Terence bilang isang hari ng mga assassins. Tiningnan niya ang bangkay na nakahiga sa lupa at lumakad paatras ng 2 hakbang, inilagay ang bangkay ng unang gwardya sa espasyo ng Jade. Hindi na niya inabala ang 3 pa. Matapos iligpit ang bangkay, tumingin-tingin si Terence sa paligid at inayos ang anggulo ng silid. Binaligtad niya ang isang upuan at binasag ang isa pa. Tila ang labanan dito ay nasa isang walang katapusang sitwasyon, at hindi ito isang simpleng biglaang pagpatay. Pagkatapos noon, naglakad si Terence papunta sa imbakan ng ginto. Ang kondado ay isa sa mga pinakamamahaling gamit sa lungsod ng Lulang, ngunit hindi ito sapat para kay Terence. Ilang beses lang niya itong kinailangan pang ayusin bago niya ito mabuksan ng madali at masaya.
Masayang sumipol si Terence nang makita ang tambak ng ginto, pilak, at tanso sa loob. Walang pag-aalinlangan niyang inilagay ang lahat sa espasyo ng Jade. Sayang lang ang kanyang kakayahang gamitin ang kanyang espiritu, pero naramdaman ni Terence na sulit naman ito. Ang ani sa pagkakataong ito ay hindi lamang ilang 10,000 o daan-daang libo. Bagamat mayroong malaking bahagi ng mga sertipiko ng pilak at tanso, kung tatantyahin ng maingat, ang kabuuan ay aabot sa milyon-milyon. Mayaman talaga siya. Maaaring direktang mabili ang mga dekalidad na kagamitan na halos kapantay ng pinakamahusay. Maaaring makakuha sina Yuna at ang iba pa ng tig-iisang set ng walang anumang pressure. Ngumiti si Terence sa kasiyahan. Naisip niya ang ekspresyon sa mukha ni Baldy May nang malaman niyang nawala ang napakalaking halaga ng pera. Mas lalong gamaan ang kanyang pakiramdam. Gusto niya talagang makita ito ng personal. Matapos alisan ng laman ng vault, mabilis na umalis si Terence. Kung magiging maayos ang lahat, mas maganda ang magiging takbo ng mga bagay-bagay. Pagbalik sa labas ng bahay tuluyan, pumasok si Terence sa lead gamit ang bintana para magtago at narinig ang usapan ni Peter. Sa tingin ko ikaw ay hinala si Ford. Sinabi niyang haharapin niya ang bangkay, pero hindi siya bumalik ng matagal. Siguro ay tumakas na lang siya ng mag-isa. Kung mananatili tayo rito na parang mga hanggal, baka magamit tayo bilang pain para magambala si Boss May. Madilim ang hula ni Peter, ngunit may dahilan naman ito. Kung gusto man ni Terence na gawin ito, isa itong magandang paraan para makatakas. Imposible. Matuwid na tao ang nakababatang kapatid na si Ford. Hindi niya gagawin ang isang bagay na walang pinag-aralan. Sa tingin ko ay pabalik na siya. Hindi siya pamilyar sa lungsod ng Lulang, kaya maaaring hindi niya mahanap ang daan pabalik. Naniniwala pa rin si Almira kay Terence, bukod pa riyan, dapat mong subukang tumakas. Saan ka maaaring tumakas sa oras na ito? Kung hindi sila makakaalis ng lungsod, hindi mahalaga kung saan sila pupunta. Kahit na maiwasan nila ang paghahanap ni Mr. May ng ilang sandali, kailangan pa rin nilang maghanap ng pagkakataon na umalis sa lungsod, kaya mas mabuting kumilos na lang sila ng sama-sama para mapataas ang kanilang pagkakataon. Tumigil ka na sa pagtatalo. Naniniwala rin ako kay Kuya Ford. Malapit nang malinis ang lugar na ito. Huwag na tayong maghiwa-hiwalay at sabay-sabay na hintayin ang bukang liwayway. Agad na pinatigil ni Yuna ang debate ng dalawa. Upang maiwasan ang posibleng pangalawang bug zone ng palihim na pag-atake ni Boss May, nadama niya na mas makabubuting hindi maghiwa-hiwalay ang lahat upang maiwasan ang isa-isang pag-atake ng kalaban. Bumalik na ako. Ngumiti si Terence, gumawa ng ingay sa bintana na parang kakaakyat lang niya. Sa katunayan, kakabalik lang niya at nagkataong may narinig pa siyang ilan pang mga salita. Kuya Ford, tapos ka na ba? Dumungaw si Yuna mula sa labas ng silid nang may ngiti sa kanyang labi. Hindi niya pinaghihinalaan si Terence. 7,773. Tapos na. Sa tingin ko hindi sila madaling matutuklasan, kaya makakapagbigay sila sa atin ng maraming oras. Casual na sagot ni Terence, iniisip ang mga bangkay sa Jade Spacious Sentimo, kakaiba siguro kung matagpuan ang mga ito. Gayunpaman, hindi magandang ideya na itago ito sa espasyo ng Jade. Makakahanap siya ng pagkakataong itapon ito pagkatapos niyang umalis sa lungsod ng Lulang. Kung hindi, ang espasyo ng Jade ay magiging isang punerarya. Siyempre, kung magiging maayos ang plano, maaaring hindi niya kailangang umalis agad sa lungsod ng Lulang. Matapos mawala ng malaking halaga ng pera, malamang nawala sa mood si Baldy May na isipin ang mga dekalidad na kagamitan na mayroon sila. Kung ikukumpara sa pera sa vault, ang napanalunan ni Terence ay maliit na bahagi lamang ng kung ano ang mayroon sila. Mabuti naman. Sinasabi ko lang na hindi tayo dapat maghiwalay at dapat tayong magsama-sama para magpahinga. Aalis tayo bago magbukang liwayway at aalis sa lungsod ng Lulang bago magbukas ang mga pintuan ng lungsod. Habang nagsasalita si Yuna, sinenyasan niya silang sumunod sa kanya papunta sa sala. Hinailan niya ang isang upuan at umupo. Mag-chat tayo, mag-usap, at pag-usapan ang mga plano natin sa hinaharap. Malapit nang magbukang liwayway. Hindi tumutol si Terence at naupo kasama nila, casual na nagkwentuhan. Maaaring hindi magtagumpay ang plano, kaya hindi niya sinabi kina Yuna at sa iba pa. Hindi mahalaga kung umalis muna siya sa lungsod ng Lulang.
Naupo silang apat sa paligid ng mesa at nagsimulang mag-usap. Tungkol naman sa kanilang mga plano sa hinaharap, hindi talaga sila makabuo ng eksaktong layunin. Malamang na kailangan muna nilang maghintay hanggang sa sila ay talagang ligtas bago nila ito mapag-isipang mabuti. Mabilis na lumipas ang oras habang sila ay nag-uusap. Hindi namamalayan, ang silid ay nagsimulang magkaroon ng malabong liwanag, at ang dilim sa labas ay unti-unti ring naglalaho. Malapit nang lumiwanag ang langit. Tara na. Kung aalis na tayo ngayon at magmamadaling pumunta sa tarangkahan ng lungsod, dapat ay sakto lang ang oras para buksan ang tarangkahan. Tumayo si Yuna at pinangunahan ang paglabas. Sumunod sa kanya pababa sina Terence at ang dalawa pa. Pagkatapos bayaran ang bayarin, mahinahong lumabas ng bahay tuluyan ang apat. Maingat silang tumingin sa paligid kung pinagmamasdan sila ng mga tauhan ni Boss May, ngunit wala silang nakita. Kaya, nagtungo silang apat sa tarangkahan ng lungsod. Umaasa pa rin si Yuna na magiging maayos ang araw na ito. Isang oras bago iyon, nakaupo pa rin sa silid bisita sina Yuna at ang iba pa. Natanggap na ni Boss May ang balita na nilooban ang vault. Nang sumugod siya papunta sa vault kasama ang kanyang mga tauhan, biglang nagalit si Boss May. Patay na ba kayong lahat? Hindi niya nga alam na wala nang laman ang kulungan. Mayroon akong 18 henerasyon ng mga ninuno ng mga F***King River Crab. Sino ang makapagsasabi sa akin ng F***King na yan? Ano ba ang nangyayari? Labis na emosyonal si Boss May. Wala siyang sinabi kundi mga bastos na salita, at namumula ang kanyang kalbong ulo. Bukod pa riyan, mayroon pang mga pilipit na meridian na sumasabog. Kitang-kita kung gaano kalalim ang kanyang galit. Boss, sa tingin ko may nunal. Ang maliit na pinuno na namamahala sa pag-aayos ng mga gwardya kagabi ay basang-basa na ngayon ng malamig na pawis. Para hindi siya ang sisihin, kailangan niyang maghanap ng taong masisisi. Sabi mo may nunal sa mga tauhan ko. Umungol si Boss May, ang kanyang mga mata ay nanlalaki na parang mga kampana na tanso. Ngunit pagkatapos ay pinaikit niya ang kanyang mga mata, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga pupil. Sabihin mo sa akin ang iyong mga iniisip. Kung wala kang anumang dahilan at nag-iimbento ka lang ng mga bagay-bagay, babalatan kita ng buhay. Opo, opo, opo. Boss, pakitingnan po ang kanilang mga sugat. Pinunasan ng pinuno ang malamig na pawis sa kanyang noo at pumayag. Hindi na siya naglakas loob na magpaliban pa at agad na inutusan si Boss May na suriin ang bangkay. Ang mga sugat sa tatlong taong ito ay nasa iba't ibang posisyon, at ang mga sandatang sanhi ng mga sugat ay magkakaiba rin. Sumulyap si Boss May sa kanila nang walang pakialam at kinumpirma na ang tatlong tao ay namatay gamit ang dalawang magkaibang sandata, tulad ng sinabi ng sub-chief. Sinuri kong mabuti ang kanilang mga sugat at natuklasan kung may dalawang uri ng sandata na naging sanhi ng mga sugat. Ang isa ay ang mahabang sable na dala nila, at ang isa naman ay ang maikling sable ng shadow hunting team. Habang sinasabi ito ng sub-chief, lalong dumami ang malamig na pawis na lumalabas sa kanyang katawan. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan, alam na niya ang pagkakaroon ng shadow hunting team. Siyempre, alam din niya na sila ang tunay na mga kaitiwala ni Boss May. Hindi matalinong isisi sa shadow hunting team ang sisi, pero sa kasamaang palad, wala nang mas mainam na paraan sa ngayon. Sinasabi mo ba na ang aking pangkat ng pangangaso ng anino ay isang especially iya? Kalmado ang tono ni Boss May, walang kahit kaunting pagbabago sa emosyon. Malinaw na galit siya ngayon, pero ngayon ay kasing lamig na siya ng yelo. Hindi, sinasabi ko lang sa iyo ang totoong nangyari, boss. Nanginig ang pinuno at maingat na sinabi, bukod pa rito, may 4 na gwardya rito noong una. Ngayon, 3 na lang ang namatay agad, at isa ang nawala ng walang bakas. Naniniwala ang nasasakupang ito na ang nawawalang tao ang susi. Bagamat umaasa ang maliit na pinuno na ang shadow hunting team ang mananagot, hindi niya ito direktang sinabi. Hinayaan na lamang niya si Boss May na isipin ang posibilidad na ito. Kasabay nito, inamin niya na mahina ang kanyang pagpapasya sa mga tao at maaaring isa sa mga gwardya ang isa sa mga especially iya. May mga bakas din ng away dito. Hindi masyadong halata, ibig sabihin ay napakaikli lang ng laban. Tugma rin ito sa haka-haka na ang nunal ay nag-alsa at pinatay ang mga gwardya mula sa loob.
Kung narinig ni Terence ang pagsusuri ng pinuno, tatawa siya ng malakas na halos hindi na makakita ang mga mata niya. Hindi perpekto ang markang basta na lang niyang ginawa. Kung talagang pag-iisipan niya, marami pa ring kapintasan. Tutal, laro lang naman iyon. Hindi niya inaasahan na para protektahan ang sarili, wala palang balak mag-imbestiga pa ang maliit na pinuno, at lahat ng pahiwatig ay pabor sa kanya. Hinawakan ni Boss May ang kalbo niyang ulo at naglakad pabalik-balik ng ilang hakbang. Sa oras na ito, nagsisimula na siyang maniwala na may nunal sa kanyang mga tauhan. Palihim na lumunok ng laway ang sub-chief at hinampas habang mainit ang bakal. Nagpatuloy siya, ang mga gwardya sa labas ay walang nakitang bakas ng isang kaaway na palihim na pumapasok, ni walang nakitang kumukuha ng pera mula sa kagawaran ng pananalapi. Nangangahulugan ito na alam ng taong gumawa nito ang mga butas sa ating depensa. Sa madaling salita, imposibleng gawin ito maliban kung may nunal. Kung gusto mong palihim na pumasok ng hindi napapansin, patayin mo, rob, at pagkatapos ay umalis ng mahinahon ng walang nakakapansin, maliban na lang kung may multo. Kasing itim ng tubig ang mukha ni Boss May. Malamig niyang sinabi, may nawawala ba sa shadow hunting team? Boss, bukod sa 4 na taong nasa isang misyon kagabi, nandito na ang lahat. Isang matipunong lalaking nakaitim sa tabi ni Boss May ang yumuko at sumagot. Miyembro rin siya ng shadow hunting team at pinuno ng team. Bilang pinuno ng team, nahihiya rin siya nang may mangyari na pinaghihinalaang pagtataksil ng miyembro ng shadow hunting team. Lumabas ka kagabi at hindi ka pa bumabalik. Hindi pa tapos ang misyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Boss May. Siyempre, alam niya ang ginagawa ng 4 na miyembro ng shadow hunting team. Kanya mismong utos yon. Gayunpaman, ngayong ninakaw na ang vault, paano niya nagagawang pakialaman ang maliliit na figurang iyon? Hindi pa ako nakakapag-report. Medyo mahirap siguro. Yumuko ang lalaking nakaitim at medyo nahihiya pang sinabi, hindi ko nagawa ng maayos ang trabaho ko, pakiusap parusahan mo ako, boss. 7,074. Walang balita mula sa mga taong nagmo-monitor. May pagbabago ba? Hindi pinansin ni Boss May ang paghingi ng tawad ng lalaki at nakasimangot na sinabi, gusto ko ng pinakabagong ulat ng sitwasyon. Boss. Dahil ipinadala na ang ating shadow hunting squad, binawi muna ang mga normal na surveillance eyes. Nagpadala na ang iyong nasasakupan ng mga tao para mangalap ng karagdagang impormasyon, at malapit na siyang mag-ulat. Nababalot din ng malamig na pawis ang noo ng lalaking nakaitim na roba. Pakiramdam niya ay may mali, at unti-unting lumalaki ang pagkabalisa sa kanyang puso. Habang nag-uusap sila, bumalik ang taong pinaponte nila kay Scout para humingi ng impormasyon at nagulat na ang pangkat ni Yuna ay may 4 na miyembro. Lahat sila ay umiinom ng tsaa at nagkukwentuhan sa silid, ngunit hindi nila alam ang kanilang pinag-uusapan dahil natatakot silang matuklasan at maalerto ang kalaban. Kung tungkol naman sa kanyang yuyo at sa 4 pang miyembro ng shadow hunting team, wala siyang nakita kahit isa sa kanila. Nang marinig ng lalaking nakaitim ang balitang ito, ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng kanyang damit. Nasaan sila? Nasaan ang mga tauhan mo? Malamig na tiningnan siya ni Boss May, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag mong sabihin na ang 4 na piling miyembro ng shadow hunter team ay napatay ng mababang pangkat ni Yuna. O napatay ba ito nang walang tunog? Si Boss May ang unang magdududa rito. Maaaring mapatay ni Terence ang isa sa kanila, pero mangyayari iyon sa isang sitwasyon na maghaharap sila. Imposibleng mamatay lahat ang 4 na miyembro ng shadow hunting team sa isang palihim na pag-atake. Hindi man lang nila nagawang pumatay kahit isang target. Bukod dito, kung talagang pinatay ni Yuna at ng iba pa ang 4 na miyembro ng pangkat ng Shadow Hunter, magkakaroon pa ba sila ng lakas ng loob na manatili sa inn para uminom ng tsaa at mag-usap? Ang galing naman. Biro naman. Pakiramdam ni Boss May ay nagbiro lang siya, pero hindi niya inaasahan na totoo pala ang biro. Sa katunayan, kung ang mga taong pumunta sa Scout para sa impormasyon ay mas detalyado at nagtanong sa mga tao sa bahay tuluyan, malalaman nila na may ingay sa kwarto ni Terence. Sa kasamaang palad, hindi natuklasan ang impormasyong ito. Kaya naman, hindi hinala ni na Boss May at ng iba pa na ang 4 na miyembro ng shadow hunting team ay talagang napatay. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ng lalaki.
Lumuhad siya at sinabing, walang silbi ang tauhang ito, hindi ko alam kung nasaan silang apat ngayon. Magaling. Tumawa ng mahina si Boss May, ngunit walang ngiti sa kanyang mukha. Sa halip, puno siya ng balak na pumatay. Gamit ang isang misyon bilang dahilan para ilihim ito, iniwasan niya ang lahat ng pagmamatsyag, pagkatapos ay palihim na pumasok sa kagawaran ng pananalapi, pinatay sila, at ninakawan sila. Gaya ng inaasahan sa aking pinakamagaling na trump card. Ang matipunong lalaking nakaitim ay lumuhad gamit ang kabilang tuhod niya nang may malakas na kalabog at tumama ang ulo niya sa lupa. Dapat mamatay ang nasasakupang ito. Bigyan mo naman sana ng isa pang pagkakataon ang nasasakupang ito, ako mismo ang huhuli sa kanilang lahat. Ilang beses na napangisi si Boss May. Sa kanyang palagay, malinaw na ang katotohanan. Matagal ng plano ng apat na miyembro ng Shadow Hunting Team na nakawin ang vault at pagkatapos ay tumakas mula sa kanyang kontrol. Magandang pagkakataon ang misyong ito. Dahil kinailangan itong ilihim ng pangkat ng Shadow Hunter, binawi nila ang pagbabantay sa inn. Gayunpaman, hindi talaga nila ito naisakatuparan. Sa halip, bumalik sila agad sa high-stage fighting arena pagkatapos gumawa ng isang peking aksyon. Para sa Shadow Hunting Team na pamilyar sa high-platform fighting arena, natural lang na pamilyar sila sa kung paano gumagana ang mga panlabas na depensa. Hindi naman problema ang makahanap ng butas at makapasok ng walang nakakapansin. Kahit pa matuklasan sila, siguradong hindi mapaghihinalaan ang kanilang mga pagkakakilanlan. Pagkatapos, isa sa 4 na taong nagbabantay sa vault ang kanilang especially iya. Nagtulungan sila upang mabilis na maasikaso ang mga gwardya at tinangay ang lahat ng mahahalagang gamit. Pagkatapos, tahimik na umalis muli ang 5 sa kanila. Mas mainam kung 5 tao ang magdadala ng pera sa vault. Malamang na hindi kayang alisan ng laman ng 1 o 2 tao ang vault. Kaya, halata naman na isa itong pinagplanuhang pagtataksil. Malamig na tiningnan ni Boss May ang lalaking nakaitim na nakaluhod sa lupa. Pilit niyang pinigilan ang galit sa kanyang puso at inabot ito para hilahin patayo. Kasabay nito, isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Kung kasabwat ka rin lang, malamang ay nakatakas ka na sa malayo. Ito ay para pakalmayan ang malaking lalaking nakaitim. Alam ni Boss May na hindi maaaring malito ang mga tao sa oras na ito. Salamat sa iyong tiwala, boss. Gagawin ko ang lahat para mabayaran ang iyong kabaitan. Napaluha ang lalaking nakaitim sa pasasalamat. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, huwag kang mag-alala, boss. Papatayin ko ang mga traidor na iyon kahit saan pa sila pumunta. Ibabalik ko ang kanilang mga ulo para mahugasan ang kanilang kahihiyan. Naniniwala akong kaya mo iyan, pero natatakot ako na hindi pa sila umaalis sa lungsod ng lulang. Magpadala agad ng mensahe na hindi bubuksan ang mga pintuan ng lungsod ngayon, at walang sino mang pinapayagang pumasok o umalis. Pagkatapos niyan, halugugin ang buong lungsod. Kailangan nating hanapin ang mga traidor. Opo. Boss. Mabilis na pumayag ang lalaking nakaitim na roba, ngunit may pag-aalinlangan siyang sinabi, mas magiging abala kung pagbabawalan ko sila sa pagpasok, di ba? Tayo ay. Bagamat ang mataas na plataporma ng labanan ay isa sa iilang kapangyarihan sa lungsod ng lulang, hindi pa rin ito sapat na malakas para masakop ang kalangitan gamit ang isang kamay. Lalo na ang pamamahala sa gate ng lungsod na hindi maaaring pakialaman ni Boss May. Kung lalabag sila sa mga patakaran, magkakaroon ng gulo. Ipapaalam ko sa lahat ng partido. Hindi may tatago sa kanila ang bagay na ito. Kailangan nating ipaalam sa Batang Panginoon sa lalong madaling panahon. Maaari ko lang isara ang gate ng lungsod ng 2 oras, pinakamatagal, dahil sa aking reputasyon. Sa iba pang mga bagay, ang Batang Panginoon ang haharap dito. Naging mas seryoso at magalang ang mukha ni Boss May nang banggitin niya ang Batang Panginoon. Bilasan ninyo at magtrabaho na kayo. Ano man ang mangyari, kailangan niyong hanapin ang taong ito. Hindi alam ni Terence na ang kanyang plano ay magiging ganap na mabubuo, halos higit pa sa kanyang inaasahan. Habang naglalakad kasama si Yuna at ang iba pa, iniisip pa rin ni Terence na hindi dapat magkaroon ng anumang problema ngayon.
Matapos malaman ni Baldy May na ninakaw ang vault, malamang na nasa masamang kalagayan siya. Paano kaya siya magkakaroon ng oras para harapin ang mga ito? Gayunpaman, nang makarating sila sa tarangkahan ng lungsod, natuklasan nilang mas marami pang bantay at walang sino man ang pinapayagang pumasok o lumabas. Hoy, paano mo nagagawa to? May emergency sa labas ng lungsod. Bakit ka pumunta rito ng umagang-umaga at sinabing hindi ka makakalabas? Tama. Kung hindi tayo makakaalis ng lungsod ngayon, wala tayong makakain sa bahay. Hindi nyo naman kami basta-basta papanoorin na mamatay sa gutom, di ba? Mayroon ding mga taong naunang lumabas ng lungsod kaysa sa grupo ni Terence, at gumagawa sila ng kaguluhan sa tarangkahan ng lungsod. Malamig ang mukha ng kapitan habang binubunot niya ang kanyang espada at sumigaw, "Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Sumusunod lang kami sa mga utos, kaya makipagtulungan ang lahat sa amin. Kung pahihirapan ninyo kami, hindi kayo magkakaroon ng magandang katapusan." Nang makita ang kanilang kapitan na binubunot ang kanyang espada, itinaas din ng mga gwardya ang kanilang mga sandata. Kung may susugod sa tarangkahan ng lungsod, malamang nahaantong ito sa isang malaking labanan. Bahagyang namutla ang mukha ni Peter habang bumubulong, "Maaari kayang gusto tayong hulihin ni Boss May. Alam kong hindi ganoon kadali ang makalabas ng lungsod. Huwag mong takutin ang sarili mo." Pangit din ang ekspresyon ni Yuna, pero nanatili siyang kalmado. Kung gusto nila tayong hulihin, marami sana silang pagkakataon noon pa. Bakit pa sila magpapakahirap na isara ang mga pintuan ng lungsod? Sa tingin mo ba madali lang gawin iyon? 7,775. Naisip ni Peter na totoo iyon, at biglang kumalma ang kanyang kalooban. Itinaas niya ang kanyang mga tainga upang makinig ng mabuti sa galaw doon. "Hindi ka namin pahihirapan, pero hindi mo rin kami mahihirapan. Anong nangyari? Dapat mo man lang sabihin sa amin, di ba? At saka, kailangan naming malaman kung kailan kami makakadaan sa mga pintuan ng lungsod." May mga taong ayaw tanggapin ito, ngunit naglakas loob pa rin silang makipag-usap sa mga gwardya. Ang mga salitang taong ito ay naging dahilan upang sumang-ayon ang iba pang mga tao. Nag-isip sandali ang kapitan ng mga bantay at nadama na hindi niya kailangang makasakit ng damdamin ng napakaraming tao. Hindi siya isang mahusay na tao at kailangang makitungo sa mga taong ito araw-araw. Hindi ko alam ang mga detalye, pero nabalitaan kong ninakaw ang vault sa mataas na plataporma ng arena ng pakikipaglaban. Ipinaalam sa amin ni Boss May na pansamantalang isara ang mga gate ng lungsod at halughugin ang buong lungsod. Kapag natagpuan ang magnanakaw, natural na mabubuksan ang mga gate. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang mga salita ng kapitan. Sino ba sa lungsod ng Luling ang hindi nakakaalam tungkol sa mataas na entablado ng arena ng pakikipaglaban? Mayroon ba talagang nang-ahas na magnakaw sa isang mapanganib na lugar? Nagtagumpay naman siya. Tunay ngang matatapang ang mga bihasa. Gayunpaman, kumpara sa kanilang paghanga sa magnanakaw, mas interesado ang mga manunood na malaman kung gaano karaming ari-arian ang ninakaw mula sa mataas na entablado ng arena ng pakikipaglaban. Isa itong magandang paksa ng tsismis, at maaaring ito na ang maging paksa sa susunod na 6 na buwan. Kumalma ang puso ni Peter. Oo nga pala, hindi iyon para maghanap ng gulo sa kanila. Mabuti naman iyon. Sa kabilang banda, si Terence ay palihim na nagulat. Mas binigyan niya ng pansin ang kapangyarihan at impluwensya ni Boss May. Para maisara ng mabilis ang mga pintuan ng lungsod, walang ordinaryong tao ang makakagawa nito. Akala niya ay magiging maayos na ang lahat pagkalabas nila ng lungsod, pero naharangan sila sa tarangkahan ng lungsod. Gayunpaman, sa kabilang banda, ang plano ay itinuring na isang tagumpay. Ang atensyon ni Baldy May ngayon ay nakatuon sa pagnanakaw ng vault, at ang mga sospek ay tiyak na hindi iilan sa kanila. Ang setup. Dapat sana ay nagkaroon ng epekto, di ba? Hindi masyadong sigurado si Terence sa sentimo, hindi niya inaasahan na gagana ito, at nakakagulat na epektibo pala ito. Sa kasalukuyan, sa buong lungsod ng Luling, 4 na miyembro ng Shadow Hunting Team, isang Vault Guard, at milyon-milyong sertipiko ng ginto, pilak, at tanso ang nawala.
Hindi nila ito mahanap kahit maghukay pa sila ng 3 talampakan ng lalim sa lupa. Sa teorya, dapat ay ligtas sina Terence at ang iba pa asentimo. Magbubukas ang mga tarangkahan ng lungsod sa loob ng ilang araw, at maaari na silang umalis sa lungsod ng lulang sa oras na iyon. Wow! Hindi ko alam kung sinong hero ang gumawa ng ganito kagaling na bagay. Napadilat si Almira sa paghanga, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkahumaling. Kung magagawa ko lang sana ang ganito kalaking trabaho. Hindi ko na kailangang lumabas at sumugal. Makakakain at makakainom ako ng maayos. Maaari akong humiga sa kama at magbilang ng pera buong araw. Ang ganda kaya niyan. Snowy, gusto mo nang tumigil sa pangangaso at maging magnanakaw, di ba? Baka gusto mong bisitahin kita sa bilangguan. Lumuwag din ng husto ang pakiramdam ni Yuna. Ngumiti siya at nanunukso, kung maliit na magnanakaw yan, makakalabas din yan pagkalipas ng ilang araw. Kung pupunta ka pa ng ilang beses, baka maging pinuno ka na ng bilangguan. Tumawa si Almira at nakipaglaro kay Yuna ng ilang beses, at ang kapaligiran buong koponan ay naging mas relax. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Kung hindi sila makakalabas ng tarangkahan ng lungsod, hindi sila makakapangaso. Dapat ko bang hintayin na magbukas ang pinto? Wala tayong gaanong pera para manatili sa lungsod. Biglang putol ni Peter. Biglang natigilan sina Yuna at Almira sa kanilang mga ngiti. Wala talagang paraan para maiwasan ang problema sa pagkain. Pagkatapos magbayad ng bayarin sa inn, kakaunti na lang ang natitirang kupon para sa tanso at itim na bakal para sa buong team. Kung makakatipid sila, makakakain sila ng ilang araw. Pero paano naman ang pananatili roon? Hindi naman talaga tayo matutulog sa kalye, di ba? Kung hindi magbubukas ang mga tarangkahan ng lungsod ng ilang araw, ipagpapalit ba nila ang kanilang mga kagamitan sa pera? Nirecycle ng mga kumpanya sa silangan ang mga lumang kagamitan sa maliit na halaga ngunit pinalitan nila ito ng mga bago. Kaya naman, ang mga bagong bili lang na magagandang kagamitan ang maaari nilang gamitin para ipagpalit ng pera. Hindi pa niya nagagamit ang alinman sa mga ito. Hindi ganoon ang pag-iisip ni Terence sa sentimo, mayroon naman siyang ilang milyon sa larangan ng Jade, kung tutuusin. Maghintay muna tayo sandali. Baka mahuli natin ang magnanakaw at mabuksan natin ang tarangkahan ng lungsod. Walang ibang magawa si Yuna kundi maghintay malapit sa tarangkahan ng lungsod. Wala na ring ibang mapupuntahan at wala ring magagawa. Napanganga si Terence. Nasa tab niya ang magnanakaw, agad siyang nahuli. Imposible. Hindi nila ito kailanman mahuhuli sa buhay na ito. Habang hindi makalabas ng lungsod sina Terence at ang iba pa, binisita naman ni Boss May ang isang binata. Bata Panginoon. Ito ay kapabayaan ng inyong nasasakupan. Hindi pa naman nagkakaroon ng problema sa vault, kaya medyo marami ang perang nakaimbak sa loob. Magalang na magalang si Boss May sa harap ng binata, nang walang anumang aura. Matandang May. Talagang binaygo mo ako ngayon. Sabihin mo nga sa akin, gaano karaming pera ang nawala mo. Tamad na sumandal ang batang Panginoon sa recliner, mukhang hindi pa lubusang nagising. May hawak siyang natitiklop na pamaypay at pinapaypayan ito. Mula sa talaan ng mga kwenta, ang balanse sa vault ay 8,925,073. May mga butil ng pawis na lumabas sa kalbong ulo ni Boss May. Hindi niya pag-aari ang pera, kundi ang pamilya ng batang amo na nasa harap niya. Bigla na lang, hindi na kayang bayaran ni Boss May ang ganito kalaking halaga kahit patadterin at ibenta niya ang sarili sa maliit na halaga. Hehe. 8.92 milyon. Natatandaan mo pa ng malinaw. May mga zero pa nga. Biglang napaupo ng tuwid ang binata at inihagis ang natitiklop na pamaypay na hawak niya sa kalbong ulo ni Boss May. Halos 9 milyon. Sinasabi mo ba sa young master na nawala lang yan ng ganon-ganon lang? Alam mo ba kung ano ang magagawa ng 9 milyon? Siyempre, alam ni Boss May kung ano ang kayang gawin ng 9 milyong yuan. Ang isang kumpletong set ng mga dekalidad na kagamitan ay ilang libo lamang ang pinakamarami, at ang 9 milyong yuan ay sapat na para armasan ang isang malaking hukbo na puno ng mga dekalidad na kagamitan.
Kahit ang isang super elite na puwersa na may mahusay na kagamitan ay kayang armasan ang daan-daang tao. Binibining Panginoon. Tiyak na mababawi ng nasasakupan na ito ang perang ito. Hindi pa nabubuksan ang gate ng lungsod ngayon, kaya siguradong nasa lungsod pa rin ang maliliit na magnanakaw na iyon. Hindi ako naniniwalang hindi natin sila mahahanap. Isang tame time na pangako na lamang ang magagawa ni Boss May ngayon. Kung hindi dahil sa mukha at kapangyarihan ng batang Panginoon, mas handa sana siyang palihim na hanapin ang traidor. Matandang May. Sabihin mo sa batang Panginoon na ito, paano nawala ang ganito kalaking halaga ng pera? Maaari kayang ikaw mismo ang may gawa nito. Nilustay ng isang gwardya, isang magnanakaw na umiiyak na magnanakaw. Pinaikit ng binata ang kanyang mga mata at malamig na tinitigan si Boss May, o baka naman, matagal mo nang nilustay ang perang ito. Matapos mong mapagtanto na hindi mo mapupunan ng butas, sinasadya mong gumawa ng ganoong kalokohan para lokohin ang batang Panginoon na ito. Nabigla si Boss May, ngunit hindi siya lumuhad at humingi ng tawad. Sa halip, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, "Binibining Panginoon." Ang nasasakupan na ito ay palaging tapat. Hindi siya kailanman naging makasarili, at marami siyang ipon araw-araw. Hindi niya kailangang magnakaw ng pera sa lugar, at hindi niya rin lulunukin ang pera mismo. 776. Kinurot ng binata ang kanyang baba at tinitigan si Boss May ng may paghihinala. Pagkatapos ay bahagyang tumango siya at sinabing, "May katuturan iyan. Hindi ka naman karaniwang nagkukulang sa pera, kaya hindi mo kailangang sumugal ng ganoon. Sabihin mo sa akin, paano nangyari ito?" Lihim na nakahinga ng maluwag si Boss May, ngunit sandali, hindi niya napigil ang banggitin ang haka-haka na ang shadow hunting team ay nakikipagsabuatan sa mga gwardya. Pinaghihinalaan lang siya ng paglustay. Kung sasabihin niya sa batang Panginoon ang sarili niyang haka-haka, hindi ba't lalong lalala ang hinala ng batang Panginoon? Sa oras na iyon, babagsak ang dilaw na putik sa kanyang puwitan, at magagawa niya iyon. Pero paano niya sasagutin ang tanong ng batang Panginoon? Medyo nag-alala si Boss May, pero hindi siya naglakas loob na magtagal. Bigla niyang naalala sina Terence at Yuna. Hindi mahalaga, gagamitin niya muna itong handa ng gamiting kalasag. "Bata, may natagpo ang kaoy na hinalang grupo ang nasasakupan mo kahapon. Baka sila ang grupong nagnakaw sa kaban ng bayan. Sa ngayon, hinahanap na ng mga tauhan ng nasasakupan mo ang bakas ng mga ito. Malapit na nila silang matagpuan. Isang target. Kung ganoon nga, bakit ka pa rin nag-aantay? Bilasan mo at hulihin mo siya." Bahagyang kumunat ang noo ng binata, ngunit nasiyahan pa rin siya sa mabilis na pag-usad ni Boss May. Hindi magandang kumilos sa lungsod. Paano kung ganito, kunin mo ang name card ko at pakilyusan ang patrol team ng lungsod ng Luang. Hayaan mong lumabas sila at arestuhin siya. Oo. Tiyak na tatapusin ng nasasakupan na ito ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Oo. Pagsang-ayon ni Boss May, at medyo kumalma ang kanyang puso. Hanggat hindi siya pinagdududahan ng batang Panginoon, ayos lang. Kung tungkol naman kay Yuna at sa iba pa, tuturuan niya sila ng leksyon at pagkatapos ay gagamitin ang pagkakataong ito para mahanap ang mga traidor sa lalong madaling panahon. Ang pinakamahalagang bagay ay mahanap ang perang nawala mula sa vault. Kung tungkol naman sa mga traidor, sila ay papatayin. Gayunpaman, hindi niya alam na ang taong ginagamit niya bilang panangga ay ang totoong tao. Sa kasamaang palad, kahit na mahuli niya ang totoong tao, hindi niya maibabalik ang perang ninakaw mula sa vault. Sa tarangkahan ng lungsod, sina Terence at ang tatlo pa ay naghihintay pa rin sa imposibleng mabuksang tarangkahan, habang si Yuna ay nag-iisip kung paano makakakuha ng perang magagastos, kahit man lang para sa pagkain at tirahan. Hindi siya maaaring matulog sa kalye ng may kumpletong set ng mga dekalidad na kagamitan. Nakakahiya naman. Nag-uusap silang apat ng walang imak nang bigla nilang makita ang isang pangkat ng mga nagpapatrulyang opisyal na tumatakbo palapit sa kanila. Sa kanilang agresibong anyo, halatang may binabalak silang masama. Anong nangyayari? Mukhang paparating na sa atin ang mga nagpapatrulyang ito. May masamang kutob si Peter at mabilis na tumayo. Tatakbo na ba tayo? Bakit ka tumatakbo?
Patrol team yan. Hanggat nandito ka sa lungsod ng Luleng, paano ka tatakbo? Sagot ni Almira sa mahinang boses at tumayo. Baka dumaan lang siya. Huwag mong takutin ang sarili mo. Sa kasamaang palad, hindi nila tinatakot ang kanilang mga sarili. Papalapit na sa kanila ang mga nagpapatrolya. Nang makalapit sila, agad silang naghiwa-hiwalay at pinalibutan silang apat. Yuna, sumama kayo sa amin. Maging tapat kayo, huwag ninyo kaming pilitin na kumilos. Ang nangungunang opisyal ng patrol ay may matipunong balbas at malinaw na kilala niya si Yuna. Gayunpaman, hindi ito ang oras para sa kaunting usapan, kaya nagmukha siyang parang negosyante. Taga-arestong Wang, anong nangyayari? Anong ginawa natin? Medyo natigilan si Yuna. Naiintindihan naman kung gusto silang guluhin ni Boss May, pero ano ang ginagawa ng patrol team dito? Hindi dapat nangyari yon. Kakabalik lang niya kahapon. Bukod sa pag-offend kay Boss May sa high platform fighting arena, wala na siyang ibang magawa. Posible kayang nalaman na nila ang tungkol sa bangkay ng magkapatid na Ford. Posible nga iyon. Kung nakaalis lang sana sila ng maaga sa lungsod, wala sanang nangyari. Marami nang naisip si Yuna sa isang iglap, pero ibang-iba ang sagot ni Constable Wang. Pinaghihinalaan kang nagnakaw mula sa vault ng mataas na plataporma ng arena ng pakikipaglaban. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Paliwanag pa rin ng arrester na si Wang. Itinuring na itong pagpapakita ng pagkakaibigan, kaya ang sumunod na nangyari ay isang medyo naiinip na panghihikayat. Ano? Sila yung grupong nagnakaw ng vault? Mukhang hindi naman. Agad na natuwa ang mga nakapaligid na manunood nang marinig nila ang balitang ito. Hoy, bayani! Ninakaw mo ba talaga? Sabihin mo nga sa akin, magkano ang pera mo? Kapatid na gwardya, nahuli na natin ang sospek. Hindi ba dapat nating buksan ang gate ng lungsod? Nagmamadali akong lumabas ng lungsod. Sino ba ang nagsabing hindi ganoon ang itsura? Tingnan mo ang mga kagamitan nila, lahat sila ay maganda ang kalidad. Kung hindi sila nagnakaw sa kagawaran ng pananalapi, paano nila magagawa? A sentimo, broken bar a sentimo, broken bar a sentimo, broken bar a sentimo, broken bar. Sandaling nagkaroon ng kaguluhan at kung ano-ano pang mga bagay ang nasabi. Sina Yuna, Almira, at Peter ay pawang natulala. P*K. Wala pang $40 ang natitira sa bulsa mo, at sinasabi mong nagnakaw kami sa kagawaran ng pananalapi. Gaano ba kahirap ang kagawaran ng pananalapi na ito? Si Terence lang ang nagulat. Paano nalaman ng mga tao na nagnakaw siya mula sa vault? Wala itong saysay. Baka may surveillance camera dito. O sadyang matalino talaga si Baldy May na nahahanap niya ang katotohanan sa pamamagitan lang ng panghuhula. Kumalat kayo. Anong kinalaman nito sa inyo? Kapag nag-ingay pa kayo, mahuhuli kayong lahat bilang kasabwat. Sumigaw si Constable Wang at tinitigan ng masama ang mga nanunood sa paligid niya. Biglang tumahimik ang lahat at hindi na naahas pang magsalita. Tara na. Magkakilala tayo, kaya hindi kita pahihirapan. Teka, Constable Wang, bakit mo nasabi yan? Paano tayo naging mga magnanakaw ng vault? Ayaw sumuko ni Yuna at gusto pa niyang humingi ng higit. Huwag mo akong tanungin, sumusunod lang ako sa utos. Huwag mo akong pahirapan. Walang ekspresyon ng arrester na si Wang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinenyasan ang kanyang mga tauhan na lumapit at arestuhin ang lalaki. Baka gusto ka lang niyang tanungin. Hindi mo kailangang kabahan ng ganito. Alam ni Yuna na wala siyang ibang magawa kundi ang maglakbay ngayon, kaya't umiling na lang siya ng walang magawa. Sige, sumama na tayo kay Constable Wang. Parehong sumuko sina Almira at Peter sa ideya ng paglaban. Sa katunayan, walang silbi ang paglaban. Kung hindi bukas ang mga pintuan ng lungsod, hindi sila makakaalis. Ang paglaban sa pangkat ng mga nagpapatrolya ay parang paghahanap ng kamatayan. Hindi umimik si Terence sa sentimo, hindi siya sigurado kung nabunyag ba ang buong pangyayari o kung sadyang naghagis lang ng lambat si Boss May at nahuli siya. Kahit ano paman, tara at tingnan muna natin. Maya-maya, sumunod ang apat sa patrolya patungo sa kanilang teritoryo.
Ang pangkat ng patrolya sa lungsod ng Luling ay may malaking kapangyarihan at may awtoridad na humawak ng mga kaso ng mag-isa. Siyempre, mayroon silang espesyal na lugar para sa interogasyon at mayroon ding selda ng bilangguan na maaaring direktang ikulong ang mga bilanggo. Sa silid ng interogasyon, hinihintay ni Boss May si Terence at ang iba pa. Sinenyasan niya ang patrol team na umalis agad pagpasok nila. Boss May, nagkita tayo ulit. Hindi niya lang alam kung ano ang ginagawa ni Boss May. Para lang i-frame tayo, nagkunwari siyang ninakawan ang vault. Hindi na hinintay ni Terence na magsalita si Mr. May, at napangisi na lang habang paunang umaatake. Ford, huwag mo akong subukang makipagtalo. Sabihin mo sa akin, nasaan ang perang ninakaw mo? Siyempre, alam ni Boss May na hindi maaaring mapunta kay Terence ang pera, pero dahil nahuli ng patrol team ang lalaki, kinailangan niyang magpanggap. 7,777. Nagulat si Terence. Sigurado ba si Baldy May na siya ang nagnakaw mula sa vault? Paano nangyari iyon? Boss May, alam mo naman kung anong klaseng pinagmulan ang meron tayo. Tingnan mo nga. Mukha ba tayong maraming pera? Ibinuko ni Yuna ang kanyang mga braso at sinubukang mga tuwiran gamit ang mga katotohanan. Gayunpaman, ang kanyang karisma na armado ng mga dekalidad na kagamitan ay hindi gaanong kapanipaniwala. Dahil tila mayaman naman siya. Siyempre, ang halagang ito ay walang-wala kumpara sa halagang nasa vault. Boss May, iyan lang ang meron tayo. Kung gusto mo, kunin mo na lang. Inilabas ni Yuna ang natitirang $30 at iniabot ito kay Boss May. Ang perang ito ay may kinalaman sa kanilang pagkain para sa mga sumunod na araw, kaya medyo nag-aalangan siyang ibigay ito kay Boss May. Akala ni Boss May ay pinagtatawanan siya ni Yuna kaya agad siyang nagalit. Sa tingin mo ba pulubi ako? Kahit pulubi pa siya, hindi niya ako bibigyan ng ganito kaliit, di ba? Medyo nalungkot si Yuna nang marinig iyon. Sinasabi ba niya na mas masahol pa sila sa mga pulubi? Matapos itong pag-isipang mabuti, tila may katuturan ito. Lahat ng mga pulubi sa lungsod ng Luling ay mayayaman na ngayon. Boss May, hindi ko alam kung bakit mo kami pinaghihinalaan, pero ayos lang sa amin na hayaan mo kaming kapkapan para malaman kung meron kami ng gusto mo. Ibinuka ni Terence ang kanyang mga braso, nagkunwaring mapagbigay at hinayaan si Boss May na hanapin siya. Nasa Jade Space ang pera, paano niya ito mahahanap? Kung ibang panahon lang sana, malamang na interesado si Boss May na maghanap ng mga magaganda tulad ni Yuna at Almira. Gayunpaman, kasalukuyan siyang balisa at wala sa mood. Kalokohan yan. Mukhang wala ka naman yan. Ano pa ang silbi ng paghalughog mo sa katawan mo? Naisip ni Boss May na kung talagang marami siyang dala, malalaman niya agad sa isang sulyap. Ford, ikaw ang pinakatuso. Natatakot akong ikaw ang nagsimula nito, di ba? Oo, nagawa ko. Ikaw ang big shot, kaya ikaw ang may huling desisyon. Kaya, ano ang gusto mong gawin ngayon? Tila sumuko na si Terence sa paglaban at nagsimulang sumang-ayon sa mga sinabi ni Boss May. Akala ng lahat ay sinasabi niya lang ito dahil sa galit, ngunit sino ang mag-aakala na ito ang totoo? Alam ko nang kayo yan. Mga lalaki. Naisip ni Boss May, alam kong hindi ikaw yan, pero hindi kita hahayaang maging madali. Kaya naman, nang pumasok ang patrol team, agad na sinabi ni Boss May, ikulong ang batang ito sa death cell at siguraduhing hindi siya makakatakas. Naiintindihan ko. Sagot ng patrol at sinamahan si Terence palabas ng silid. Magsasalita na sana sina Yuna at ang iba pa, ngunit malakas silang naputol. Wala akong pakialam kung ano ang relasyon ninyo. Bilisan ninyo at dalhin ninyo sa akin ang bagay na itinatago niya, kung hindi ay papatayin ko siya. Boss May, wala tayong ganyang bagay. Gusto sanang makipagtalo ni Yuna ngunit agad siyang pinalayas. Kung hindi ko makukuha ang gusto ko, mamamatay si Ford. Umalis si Boss May pagkatapos sabihin ito at agad na umalis. Ang pagtuturo kay Terence ng leksyon ay isang bagay na ginagawa niya nang walang ginagawa sentimo. Ang mahalaga ay mahanap ang mga traidor, at wala siyang oras na dapat sayangin. Pagkatapos, isang nakakatawang eksena ang lumitaw.
Ang tunay na kriminal ay itinapon sa bilangguan at walang nagtanong tungkol sa kanya, ngunit sinimulang hanapin ni Boss May ang peking kriminal na wala na sa mundong ito. Si Yuna at ang dalawa pa ay pinatalsik sa patrol team. Maliwanag ang sikat ng araw, ngunit malungkot ang kanilang kalooban. Hindi, maganda naman ang pakiramdam ni Peter sa pangkalahatan. Halatang halata na kinukuha ni Boss May si Terence para maghayganti sa kabilang panig. Gaya ng inaasahan, ang pagkapanalo sa pera ni Boss May ay isang mainit na bagay. Mabuti na lang at naagaw ng atensyon ni Boss May ang kaso ng pagnanakaw sa vault. Kung hindi, malamang nasangkot silang tatlo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hanapin ang kriminal sa kaso ng pagnanakaw ng vault, hulihin siya, at iligtas si Ford. Medyo nag-alala si Almira. Ang problema, ang taong kayang gumawa ng ganito kalaking krimen ay hindi naman talaga mahina. Kahit na matagpuan natin ang tao, natatakot akong hindi natin siya makakapantay, di ba? Alam din ni Boss May na hindi tayo ang salarin sa kaso ng pagnanakaw ng vault, kaya pinabayaan niya tayo ng basta-basta. Si Ford ay isa lamang target. Mas kalmado si Yuna at nakakagawa ng makatwirang pagsusuri. Sa ngayon, hindi dapat masyadong nasa panganib si Ford. Natatakot ako na ginagamit siya ni Boss May para magbigay ng paliwanag sa mga taong nasa likod niya. Bakit mo kami pinakawalan? Hindi ba't makakatipid tayo ng malaking gulo kung mahuhuli tayong magkasama? Hindi ba siya natatakot na baka manggulo tayo? Ikinumpas ni Almira ang kanyang kamao sa galit. Kung talagang gagawin nating malaking isyu ito, hindi maganda ang magiging katapusan niya, di ba? Hindi kami maglalakas loob. Biglang sumabad si Peter. Nang makitang nakatitig sa kanya si Almira, mabilis siyang ngumiti ng mapait at sinabing, hindi ko sinasabing wala kaming lakas ng loob pero natatakot kaming lumabag sa batas. Nasa kamay pa rin niya si Ford, kaya magiging maayos din siya pansamantala. Kung magdudulot tayo ng gulo, si Ford ang unang mamamatay. May katuturan iyan. May hawak siyang bihag. Hindi siya natatakot sa atin. Tumanggaw si Yuna bilang pagsang-ayon sinabi ni Peter. At kung gusto talaga nating magdulot ng gulo, natatakot akong mapatay tayo ni Boss May anumang oras. May tiwala siya sa sarili niya. Kung gayon, bakit niya tayo hinayaan na umalis? Napakamot ng ulo si Almira sa pagkadismaya. Kung nakakulong lang siya kay Ford, hindi sana niya kailangang mag-isip ng ganito. Bagamat maliit lang ang ating lakas, mayroon pa rin tayong ilang koneksyon at contact. Medyo kapaki-pakinabang ang pag-alam ng ilang impormasyon. Maituturing itong kaunting karagdagan sa kapangyarihan ni Boss May, tama ba? Kumunat ang noo ni Yuna at nahulaan, siguro gusto lang niya na tayo ang magkusa na maghanap ng mga palatandaan. Bago lang si Brother Ford. Hindi lang niya ito nasaktan, wala rin siyang gaanong koneksyon. Mas mabuting gamitin na lang siya bilang bihag para mailabas ang galit niya. Pakiramdam nilang tatlo ay may katuturan ang kanilang pagsusuri at naunawaan na nila ang tunay na intensyon ni Boss May. Hindi naman ganoon kakomplikado o sentimo, gusto lang gamitin ni Boss May si Terence bilang panangga, pero pakiramdam niya ay wala silang kinalaman sa pagnanakaw, at mas magiging abala pa kung mahuhuli nilang apat ang mga ito at hindi malaman kung saan napunta ang pera. Ang pagpapakawala sa tatlo sa kanila ay masasabing mahabang linya para makahuli ng malaking isda. Sa anumang kaso, nadama ng mga taong kasangkot na natagpuan na nila ang pinakatamang paraan ng pag-iisip at sinimulang gamitin ito bilang pundasyon upang maghanap ng mga pahiwatig na hindi naman talaga umiiral. Tanging ang taong gumalaw sa hangin at mga ulap at lumikha ng vortex ang payapang nakahiga ngayon sa selda ng kamatayan, binibilang ang bilang ng mga sanga sa mga bitek sa dingding. Nagbilang sandali si Terence at pakiramdam niya ay malapit na siyang makakatulog. Ang bagay na ito ay katulad ng pagbibilang ng 2 sentimo, madali siyang inaantok. Humikab siya at tumingin sa labas. Bagamat tinawag itong death row, walang espesyal dito. Isa lamang itong ordinaryong selda. Hindi rin isinaalang-alang ang tinatawag na mahigpit na pangangasiwa. Tutal, ang patrol team ay hindi mga nasasakupan ni Boss May at walang obligasyong sumunod sa mga utos. 7,778
Dahil sa maluwag na bantay, maaaring makatakas si Terence ng maraming beses sa isang minuto kung gugustuhin niya, ngunit mas mabuting maghintay muna siya ng kaunti para maiwasan ang atensyon. Hindi niya alam kung ayos lang sina Yuna at ang iba pa, pero dahil hinayaan niya silang umalis, dapat ay ligtas na sila ng ilang sandali, tama ba? Lumipas ang buong araw sa pagkabugote sentimo, matagal nang hindi nakaramdam ng ganito kabagot si Terence. Nang dumilim ang langit ay saka lamang inihagis ng isang walang ekspresyong gwardya ang isang basag na mangkok na porselana. Kain na tayo. Kung ayaw mong kumain, pwede kang hindi kumain. Pero kung gusto mong mamatay sa gutom, ibubuhos ko yan sa bibig mo. Puno ng paghamak ang mga mata ng gwardya. Karaniwan, kung may mga tao sa labas, tiyak na papasok ang mga ito para suhulan sila. Hindi pa kasama rito ang iba pang mga bagay, mas masarap ang pagkain. Gayunpaman, walang sinabi ang batang nasa harap niya. Siyempre, pwede lang siyang pakainin ng baboy araw-araw basta't hindi siya mamamatay sa gutom. Ito ay dahil na rin sa kapayaan ni Yuna at ng iba pa. Hindi pa sila nahuli noon, kaya hindi nila naisip ang pumunta para linisin ang kalat. Sa katunayan, wala silang pera para suhulan ang bantay bilangguan. Bagamat hindi nila alam kung bakit hindi kinuha ni Boss May ang kanilang magagandang kagamitan, hindi kailanman iisipin ni Yuna at ng iba pa na palitan ng pera ang kagamitan para suhulan ang bantay bilangguan. Sinulyapan ni Terence ang basag na mangkok sa lupa sentimo, pagkain nga pala iyon ng baboy. Hindi siya kakain ng ganoon kahit kumain pa siya. Anong problema? Hindi ka nabusog. Bakit hindi ka umorder ng malalaking putahe para kainin? May masarap din namang alak, gusto mo ba? Tumawa ang bantay ng bilangguan at dumura ng may paghamak, isang tingin lang at masasabi kung isa siyang mahirap na taong walang tubo. Karapat-dapat siyang mamatay sa gutom. Natawa si Terence sa sarili niya sentimo, mahirap ba siya? Kung gayon, 99% ng mga tao sa mundong ito ay talagang mahirap. Walang saysay ang makipagtalo sa isang maliit na nilalang na tulad niya, at ayaw siyang pakialaman ni Terence. Hinayaan niya lang ang lalaki ng paulit-ulit. Humiga si Terence at binilang ang bilang ng mga bitek sa dingding ng ilang sandali, dahil sa pagkabagot. Nagsimula lamang siyang gumalaw ng tumahimik na ang selda. Siyempre, hindi siya maaaring manatili sa selda ng may kapanatagan ng loob. Kahit na kailangan niyang umupo at maghintay sa kamatayan, dapat siyang makahanap ng magandang lugar na may magagandang bundok at ilog. Ang isang bilangguan ay tiyak na hindi isang magandang pagpipilian. Ang dahilan kung bakit kinailangan niyang maghintay hanggang ngayon ay dahil mas madali para sa kanya na gawin ang mga bagay-bagay sa dilim ng gabi. Napansin na niya na wala ng ibang mga bilanggo na nakakulong sa sentimo, hindi niya alam kung dahil ba sa mas maayos na seguridad sa lungsod ng Lulang, o kung ang mga kriminal ay pinatay lahat dahil sa kanilang mga krimen, ngunit ang kapaligiran ay siyang gusto niya. Naglabas si Terence ng isang katawan na kamukha niya mula sa Jade Spacious Sentimo, hindi niya inakalang maire-recycle niya ang isang katawan na wala siyang oras para itapon. Itinapon niya ang bangkay kung saan siya nakahiga at hinalughog ang espasyo sa pendant na jade. Nakakita siya ng ilang bagay na madaling magliyab at itinambak ang mga ito sa ibabaw ng bangkay, sa kasinindihan ito. Sa isang kisap mata, sumiklab ang apoy at tuluyang nilamon ang bangkay. Di nagtagal, nasusunog ang damit at buhok ng bangkay. Sa isang kisap mata, nagsimulang lumabo ang mukha, at halos imposibleng makilala ang dating anyo nito. Tumanggaw si Terence, kontento. Dumaan siya sa pader at lumabas ng bilangguan ng walang pagmamadali. Bakit biglang sinunog hanggang mamatay ang mga bilanggo sa death row? Iiwan niya ang problemang ito sa patrol team para gumawa ng sarili nilang kwento. Sa anumang kaso, malamang na walang pakialam si Boss May sa buhay o kamatayan nito. Iba na ang usapin kung magpapadala ba siya ng tao para tingnan ang nasunog na bangkay. Sa anumang kaso, ang pagtakas ng Golden Cicada sa pagkakataong ito ay dapat na maging matagumpay. Sa hinaharap, hanggat hindi siya natuklasan, si Ford ay isa ng patay na tao sa puso ni Boss May. Ang susunod na hakbang ay hanapin si Yuna at ang dalawa pa para malaman kung maayos lang sila. Kung ligtas sila, iisipin ni Terence na iwan sila.
Makabubuti kung hayaan silang isipin na patay na si Ford. Gayunpaman, sa ganito kalaking lungsod ng Lulang, saan niya kaya sila mahahanap? Sa oras na ito, wala pa silang gaanong pera, kaya malamang hindi nila kayang manatili sa isang inn. Kung ganoon, malamang na natutulog sila sa isang lugar sa labas, hindi ba? Dahil sa kaisipang iyon, nagsimulang maghanap si Terence ng angkop na matutulugan. Pagkalipas ng isang oras, sa wakas ay natagpuan niya si Yuna at ang iba pa sa ilalim ng isang tulay. Sa sandaling iyon, tila nasa gitna ng pagtatalo sina Yuna at ang dalawa pa. Hindi ako sang-ayon. Walang lugar para sa diskusyon tungkol dito. Ito ang boses ni Peter. Bihira siyang magsalita sa ganito katinding tono, at halatang napipilitin siyang mapunta sa isang sulok. Magiging maayos naman si Ford sa bilangguan pansamantala. Kung maglalakas loob kaming tatlo na pasukin ang bilangguan, hindi lang siya mamamatay, kundi papatayin din kaming tatlo. May kahulugan ba iyon? Kalokohan. Paano mo nalaman na mamamatay tayo? Ang bilangguan ng patrol team ay dekorasayon lamang, ang depensa ay hindi malakas, kakaunti lamang ang mga gwardya, at ang kanilang lakas ay, sino bang makapangyarihang martial artist ang gugustuhing maging gwardya ng bilangguan? Medyo nabalisa si Almira at mabilis na gumanti kay Peter. Mabuti na lang at alam nilang natutulog sila sa kalye at kaya nilang pigilan ang kanilang mga boses. Kung hindi, hindi nila kailangang pasukin ang bilangguan. Malamang ay nahuli sila at direktang itinapon sa bilangguan ng patrol team. At saka, ang ating mga kagamitan ay may pinakamataas na kalidad. Tandaan, lahat ng ito ay salamat sa nakababatang kapatid na si Ford kaya tayo may pera para bilhin ito. Kaya ba itong harangan ng basura ng bantay bilangguan? Inilabas ni Almira ang kanyang maikling espada at ikinumpas ito ng ilang beses bago nagpatuloy, madilim at maangin ang araw. Magandang pagkakataon ito para kumilos. Isa pa, abala ang patrol team sa kaso ng pagnanakaw ng vault. Hindi magiging problema para sa amin ang pasukin ang bilangguan. Tama si Mira. Ngayon, tayong tatlo ang papasok sa bilangguan, kaya mas mataas ang posibilidad ng tagumpay. Tumanggaw si Yuna. Malinaw na sumasang-ayon din siya sa planong ito. Maaaring hindi nasa panganib si Brother Ford sa ngayon, ngunit mahirap sabihin kung mapapahamak siya sa kalaunan. Hindi mahalaga kung mahuli ni Boss May ang tunay na kriminal na nagnakaw ng vault o hindi, mapapatay pa rin niya si Brother Ford. Sige, ayos ka lang. Pero gusto ko lang itanong, ano ang gagawin natin pagkatapos nating iligtas si Ford? Tumanggi pa ring umatras si Peter at patuloy na tumutol, sarado pa rin ang mga gate ng lungsod, at hindi natin alam kung kailan aalisin ang pagbabawal sa pagpasok at paglabas. Ano ang dapat nating gawin kung papasok tayo sa bilangguan sa oras na ito? Kung hindi tayo makakaalis ng lungsod, papayagan ba tayo ng patrol team na umalis? Dahil sa isang malaking kaganapan tulad ng prison break, nawala ng sigla ang patrol team. Imposibleng hindi nila sila habulin ng buong lakas. Sa oras na iyon, kahit na bumukas ang tarangkahan ng lungsod, malamang ay magsasara ulit ito, hindi ba? Tunay ngang matibay at makatuwiran ang dahilan ni Peter sa pagkapanalo. Sandali na natigilan sina Yuna at Almira. Maaaring napakataas ng antas ng tagumpay ng pagpasok sa bilangguan, ngunit ang problema ay, ano ang dapat niyang gawin pagkatapos niyang magtagumpay? Magiging maayos din ang lahat pagdating ng panahon. Maaaring pag-usapan ang pag-alis sa lungsod pagkatapos mailigtas ang mga tao. Iligtas muna natin si Kuya Ford. Nag-isip sandali si Yuna at gumawa ng isang mapagpasyang desisyon. Tayong lahat ay magkakapatid. Bagamat hindi pa natin matagal na kilala si Kuya Ford, isa na siyang mahalagang bahagi natin. Kaya, dapat natin siyang iligtas ngayon. 7,999. Tama. Iyon ang ibig kong sabihin. Ikinumpas ni Almira ang maikling espada sa kanyang kamay at sinabi sa isang kahangahangang paraan, lalabanan natin ang hirap at ginhawa ng magkasama, hindi natin maaaring hayaang magdusa ng mag-isa ang nakababatang kapatid na si Ford. Peter, kung natatakot ka, huwag kang umalis. Kaya rin nating dalawa yan. Kalimutan mo na yan. Gaya ng sabi mo, isa tayong pamilya.
Paano ko kayo mapapanood na sumugal? Napailing na lang si Peter habang nakangiti ng mapait. Hindi siya nakipagkompromiso para kina Terence, kundi para kina Yuna at Almira. Kung tungkol naman kay Terence, isa siyang manggugulo o sentimo, mas maaga siyang mamatay, mas mabuti. Si Terence, na nakikinig sa buong proseso, ay naantig. Gusto niyang umalis ng tahimik matapos matiyak na maayos ang tatlo, ngunit hindi niya inaasahan na papasok sila sa bilangguan. Magtagumpay man sila o hindi, malamang na sigurado silang patay na, dahil ang mga bangkay sa bilangguan ng kamatayan ay bibilangin din sa kanilang mga ulo. Wala siyang pagpipilian, kailangan niyang lumitaw at pigilan sila. Paano mo nagawang magsalita tungkol sa pagpasok sa bilangguan ng maliwanag ang araw? Ayaw mo nang mabuhay pa. Sinadya ni Terence na medyo garalgal ang boses niya at tumawa ng malamig, sinusubukang takutin ang tatlo at pasiglahin ang kapaligiran. Gulat na gulat sina Yuna at ang dalawa pa. Natural lang na alam nilang hindi angkop ang lugar na ito para sa isang lihim na plano, kaya naman labis silang nag-ingat at palaging nagmamasid sa kanilang paligid. Hindi nila inaasahan na may isang taong malapit pa rin sa kanila nang hindi nila napapansin. Isang eksperto. Sa isang iglap, ang scimitar ni Yuna, ang maikling espada ni Almira, at ang espada at kalasag ni Peter ay pawang nakabunot, nakaturo sa lugar kung saan nagsasalita si Terence. Pero, ano ba ang nangyari sa ilalim ng liwanag ng araw? Malinaw na madilim at maangin ngayon. Hindi nakalimutang magmura ni Yuna sa kanyang puso. Pagkatapos, nainervyos niyang tiningnan ang posisyon ng kalaban. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang nakakita ng multo. Kapatid na Ford. Papa Ford. Ford. Halos sabay-sabay na sumigaw silang tatlo, pero medyo kaiba ang kanilang mga reaksyon. Nagulat at tuwang-tuwa si Yuna, tuwang-tuwa naman si Almira, at mas masalimuot ang emosyon ni Peter. Nagulat siya at medyo natuwa, hindi dahil kay Terence, kundi dahil hindi niya kailangang sumugal. Mayroon ding ilang pagkadismaya, ilang kakatwa, at iba pa. Hehe. Pasensya na sa pag-aalala ko sa inyong lahat. Ngumiti si Terence at itinaas ang kanyang kamay bilang pagbati. Tatanungin mo ba ako kung bakit ako nandito? Sabay na tumango sina Yuna at Almira, parang mga mausisang sanggol. Alam kong may gagawin kang kalokohan tulad ng pagpasok sa bilangguan. Kaya nga ako unang lumabas para hanapin ka, kung sakaling manggulo ka. Nagpakita ng tingin na parang sage si Terence habang kinurot ang mga daliri. Kumusta? May interesado ba sa pagbasa ng kapalaran mo? Sige, sige, sige. Puro kalokohan lang ang alam mong sabihin. Agad na nalaman ni Yuna na siya ay nilinlang kaya agad siyang pinagalitan ng nakangiti, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan, magsalita ka ng maayos. Hindi ko pa natatanong sa iyo kung aling mata mo ang nakakita na nasa liwanag tayo. Napatawa ng mahina si Terence, iniisip na madilim ang buwan at malakas ang hanji na sentimo, hindi ba't perpekto iyon para sa isang konspirasyon? Kuya Ford, bilasan mo at sabihin mo sa akin, paano ka nakalabas? Hindi naman siguro biglang pinag-isipan ni Baldy May ang mga bagay-bagay at hinayaan kang umalis, di ba? Nagtataka rin si Almira kung bakit nandito si Terence, at paano mo kami nahanap. Binibilang ko lang sa daliri ko. Sige, sige. Nakita ni Terence na sasaktan na sana siya ni Almira kaya mabilis niyang ikinumpas ang kamay habang nakangiti. Ngayon, may palihim na pumasok sa selda at gustong patayin ako, pero pinatay ko siya. Pagkatapos, sinamantala ko ang pagkakataon para makatakas mula sa pinto ng selda at palihim na nakatakas. Dahil masyadong malakas ang usapan ninyo, narinig ko kayo mula sa malayo kaya lumapit ako. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Yuna. Sino ba naman ang nagsasalita ng ganito kalakas? Maaari kayang ibunyag sa publiko ang isang sabuatan para pasukin ang bilangguan. Pero hindi iyon ang punto. Ang punto ay may isang taong palihim na pumasok sa bilangguan para pumatay. Gusto ka bang patayin ni Boss May? Pero kahit gusto kanyang patayin, hindi niya kinailangang dumaan sa ganoong kahirap. Medyo naguluhan si Yuna. Pero bukod kay Boss May, malamang wala ka ng ibang nasaktan. Sino ba naman ang walang ibang gagawin kundi ang sumugal na patayin ka sa isang selda ng bilangguan?
Siyempre, nag-iimbento lang si Terence ng mga bagay tungkol sa pagpatay ng mga tao. Kung hindi niya nakilala si Yuna at ang iba pa, ang sunog na bangkay sa selda ng patrol ay magiging kay Ford. Natural lang, hindi na niya kailangang magsalita pa. Pero ngayong nakilala na ni Terence si Yuna, siguradong may paliwanag na kung bakit nangyari ang bangkay. Baka yung totoong magnanakaw sa vault ang gustong i-frame at patayin ako para patahimikin ako. Hinaplos ng tunay na magnanakaw ng vault na si Terence ang kanyang baba at sinimulan siyang husgahan, pinatahimik. Siguro narinig nila ang dahilan kung bakit gustong arestuhin ako ni Boss May, at naisip nila na kung mamamatay ako ang magiging target ni Boss May. Mas magiging madali para sa kanila na gumawa ng mga bagay nang walang anumang ebidensya. May katuturan yan. Pero, ang tanga talaga ng taong to. Siya pa nga ang pumatay sa'yo ng mag-isa pero ikaw pa ang pumatay sa kanya. Tumanggaw si Almira at ngumiti. Kapatid na Ford, napakaswerte mo talaga. Nakatakas ka kahit sa ganitong sitwasyon. Paano kung nakatakas ka? Ganoon din ang sumunod na tanong. Paano tayo makakalabas ng lungsod? Malamig na tumawa si Peter at malungkot na tumingin kay Terence, kung papasok tayo sa isang kulungan at may ibang taong palihim na papasok para pumatay, sasamantalahin niya ang pagkakataong makatakas. Sa katunayan, wala namang gaanong pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa. Tiyak na magkakaroon ng malaking operasyon sa paghahanap at paghuli sa madaling araw. Masasangkot pa rin tayo ni Ford. Paano mo nasabing sangkot ako? Para tayong isang pamilya. Sabi niya dapat tayong magbahagi na ng mga biyaya at paghihirap ng sama-sama. Agad na sumagot si Almira. Kamakailan lamang, dumarami ang beses na pagsagot niya kay Peter, at nakakainis isipin. Huwag mong sabihing iniisip mong ibigay si Ford. Little Mira, sumobra ka na. Hindi ganoong klaseng tao si Mira, nag-aalala lang siya sa sitwasyon natin. Mabilis na lumapit si Yuna para ayusin ang sitwasyon. Matapos hikayatin si Almira, pinayuhan niya si Peter, Peter, huwag kang masyadong mag-alala. Hindi natin ginawa iyon, kaya hindi tayo masasangkot. Tiyak na sasamahan tayo ni Brother Ford, pero para maiwasan ang gulo, maaari nating baguhin ng kaunti ang ating hitsura. Magandang ideya yan. Tumanggaw si Terence bilang pagsang-ayon. Plano na niyang magbalat kay Sentimo, may sunog na katawan sa selda na sumilay sa pagkakakilanlan ni Ford, at hindi niya magagamit ang orihinal niyang mukha. Pagkatapos kong baguhin ang aking anyo, walang makakakilala sa akin. Natural lang, wala nang magiging problema. Napakadali mo namang sabihin. Gaano man kagaling ang sining ng pagbabalat kayo, mayroon pa ring kapintasan. Isa pa, nakatakas ka na sa bilangguan, at may isa pa tayong kasama. Hanggat hindi ka tanga, kahit gamitin mo pa ang iyong mga tuhod para mag-isip, malalaman mong ikaw ang nakabalat kayo, hindi ba? Masama pa rin ang loob ni Peter dahil sa nakasanayan, ngunit matapos siyang sulyapan ni Yuna, tumigil ito sa pagsasalita. Huwag kang mag-alala, hindi simple ang teknik ko sa pagbabalat kayo. Hindi alintana ni Terence ang mga sinabi ni Peter. Kinuha niya ang pulang maskara ng lahat ng nilikha at isinuot ito. Agad siyang naging isang gwapong binata na may maputlang mukha, at mas matangkad siya ng 7 o 8 sentimetro. 7,100. Ang matangkad at tuwid na pangangatawan ni Terence ay para na ngayong isang crane na nakatayo sa gitna ng mga manok. Si Peter ay mas maliit ng isang ulo sa tabi niya, at lalo siyang naiinis. Wow! Kay mahiwagang paraan ng pagbabalat kayo. Hindi ang hitsura niya ang nagbago ng malaki, pati ang pangangatawan at ugali niya ay tuluyang nagbago. Hindi ka panipaniwala. Tinakpin ni Almira ang kanyang bibig at nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Kumurap pa lang siya, ngunit tila nagbago ang taong nasa harap niya. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala. Napakalakas talaga nito. Isa ba itong pamamaraan ng pagbabalat kayo mula sa labas ng mundo? Parang ang labas ng mundo ay isang mahiwagang lugar. Napadilat din si Yuna sa paghanga at mas nakaramdam ng ginhawa. Sa ganitong paraan, walang makakakita sa pagbabalat kayo ni Kuya Ford. Imposible ring magdulot ng gulo para sa kanya. Kumunat ang noo ni Peter.
Gusto niyang magsalita ng kaunti, ngunit natuklasan niyang wala siyang dapat ikapilit. Ang mahiwagang pamamaraan ng pagbabalat kayo na ito ay sadyang perpekto at walang kapintasan. May isa pa. Sinunog ko ang katawan ng mamamatay tao sa selda. Baka isipin nila na ako iyon. Kaya, pagkatapos kong baguhin ang hitsura ko, walang dapat maghinala na ako si Ford. Akala ni Terence ay walang itinatago a sentimo, lalabas na ang balita bukas, di ba? Siyempre, may posibilidad din na itago ito ng patrol team. Sa madaling salita, tiyak na malalaman ito ni Yuna at ng iba pa sa huli, kaya mas angkop na sabihin na ito ngayon. Ikaw. Ang sama mo talaga. Tiningnan ni Peter si Terence nang may paghamak, nahihiya na kakampi niya si Terence, kaya mo pang ang gawin yan. Anong problema nito? Ford, ang galing mo. Para makaisip ng ganito kagandang paraan para makatakas mula sa balat ng Golden Cicada, paano mo masasabing masama ito? Malungkot na tinitigan ni Almira si Peter at tinapik ang balikat ni Terence, sinusuportahan ka ni Sister Mira. Magaling. Salamat, Ate Mira. Ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamay. Sanay na siya sa reaksyon ni Peter at hindi niya ito ininda, kung magiging maayos ang lahat, baka ang kaso ng pagnanakaw ng vault ay maging isang hindi nalutas na kaso. Baka maalis na ang pagharang sa lalong madaling panahon, at maaari na tayong umalis sa lungsod. May katuturan yan. Pero bago yan, kailangan pa rin kitang tulungan na kumuha ng armas. Dapat sana'y kinumpis ka na ang punyal mo, di ba? Sumakit ang ulo ni Yuna nang mabanggit ang pera. Mabuti na lang at hindi kinumpis ka ang kanilang mga kagamitan, kung hindi ay malaki sana ang kanilang natamo. Si Terence naman ay nakakulong sa bilangguan, kaya isang himala kung mayroon pa siyang kagamitan. Gusto sanang sabihin ni Terence na hindi kinumpiska ang kanyang kagamitan, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Pagkatapos magbukang liwayway, pumunta muna tayo sa silangang Enterprise at palitan ang ating hindi gaanong mahahalagang kagamitan ng isang punyal para kay Kuya Ford. Kung mayroon kang ekstrang pera, maaari kang pumili ng ilang pamalit sa magandang lugar. Pinag-isipan ito ni Yuna at napagdesisyonan na ito na lang ang tanging paraan. Bilang isang assassin sa team, ang lakas ni Terence sa pakikipaglaban ay lubos na maaapektuhan kung wala siyang mahusay na armas. Hindi siya makakapag-ipon ng pera. Ate Wu, hindi mo na kailangang mag-abala pa. Naisip ni Terence, mayroon akong ilang milyon sa aking mga kamay, at gusto kong ibigay sa inyo ang pinakamahusay na kagamitang makukuha ko, paano ko hahayaang gamitin ninyo ang inyong mga kagamitan para ipagpalit sa aking armas? Putol ni Yuna kay Terence, anong problema? Nasa iisang panig tayo, at ito ang nararapat sa iyo. Napagdesisyonan na. Hindi. Ate Wu, ang ibig kong sabihin ay hindi ko kailangan palitan ang kagamitan mo. Kaya kung ayusin yan ng mag-isa. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang tumawa o umiyak sa sentimo, siguro dapat niya na lang ipakita sa kanila ang punyal. O isa ba itong sandata na naiwan ng bangkay sa selda? Kuya Ford, huwag kang tumanggi. Naiintindihan naming lahat ang iyong mga intensyon. Gayunpaman, mayroon kang sandata, kaya mas matutulungan mo ang koponan, hindi ba? Sumali rin si Almira sa panghihikayat at agad na naghubad ng isang maliit na piraso ng kagamitan mula sa kanyang katawan. Kukunin ko ito para mapunan ang bilang. Kung hindi ito sapat, maaari akong kumuha ng isa o dalawa pa. Sige, sige. Salamat, Ate Wu at Ate Mira. Pero seryoso ako. Hindi mo ako kailangang alalahanin. Ayaw ng pag-usapan pa ni Terence ang maliit na bagay na ito, kaya ngumiti siya. Isa akong mayamang pangalawang henerasyon. Huwag mo akong tingnan ng ganito, nagkukunwari lang ako. Sa totoo lang, napakayaman ko. Kahit na mayaman kang pangalawang henerasyon, mayaman ka pa ring pangalawang henerasyon mula sa labas. Ano pa ang silbi ng pagpunta mo sa aming sub-isla? Malinaw ang iniisip ni Yuna, at ibinunyag niya ang kasinungalingan ni Terence nang may ngiti. Napaisip si Terence at napagtanto na kahit gaano pa karaming spiritual jade at kristal ang mayroon siya sa Jade Space, pawang mga bato lang ang mga iyon dito. Sige, sige. May katuturan ang sinabi mo, pero mayaman naman talaga ako.
Wala akong pakialam kung bumili ako ng tig-isa para sa bawat isa sa inyo, lalo na ng isang punyal. Hindi napigilan ni Yuna at ng dalawa pa ang matawa. Hindi sila makapaniwala sa kahit isang salita ni Terence. Tumawa pa nga si Peter. Ang alam mo lang ay umakto ng cool. Kung talagang may pera ka, hindi mo kailangang bumili ng punyal para sa bawat isa sa amin. Treat mo kami ng pagkain sa pinakamamahaling restaurant sa lungsod ng Luleng, ang Nightless Pavilion. Ano ba ang Nightless Pavilion? Lalo na't isang kainan lang, kahit ang pagkain ng 10 araw hanggang kalahating buwan ay baliwala. Tumawa si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, bukas na ba ang pinto? Bakit hindi na lang tayo kumain ng masarap? Sa ilalim ng pinakatiwangwang na tulay sa lungsod ng Luleng, sinabi niyang pupunta siya sa pinakamarangyang pavilion na walang gabi sa lungsod ng Luleng para kumain, at maya-maya. Kahit gaano pa niya ito marinig, nakakatawa pa rin. Pero mukhang hindi nagbibiro si Terence, kaya nagdududa pa rin sina Yuna at ang iba pa. Hindi kaya tagalabas si Ford, kundi ang pangalawang henerasyon ng isang mayamang pamilya sa Sub-Isla. Ang Nightless Pavilion ay ipinangalan sa katangian nitong walang gabi, kaya syempre bukas ito 24/7. Maaari kang pumunta roon para kumain anumang oras. Sumanghel si Peter at medyo nag-aalangan na sinabi, seryoso ka ba? Pupunta tayo sa Nightless Pavilion para sa hapunan ngayon. Syempre seryoso ako. Sa tingin mo ba magsisinungaling ako sa'yo? Tara na. Tumalikod si Terence at naglakad palabas ng tulay, ngunit huminto siya pagkatapos ng ilang hakbang. Kung gayon, nasaan ang Nightless Pavilion? Pinigilan ni Almira ang kanyang tawa at itinuro ang kanyang likuran. Dito. Tumawa ng matamlay si Terence at tumalikod. Si Sister Zo ang manggenguna, susunod na lang ako. Kuya Ford, hindi ka pa nakakapunta sa Nightless Pavilion, kaya hindi mo alam ang mga presyo rito. Hindi alam ni Yuna kung dapat ba niyang pigilan si Terence, pero maingat niya itong pinaalalahanan. Sa pangkalahatan, ang pinakamababang gastos para sa aming apat ay hindi bababa sa 1,000. Kung kakain kami ng mas maayos, kahit 3 hanggang 5,000 ay maituturing na normal. Kahit na ang lungsod ng Luleng ay puno ng mga lugar kung saan ang isang copper voucher ay kayang magpakain ng 4 na tao, may mga lugar pa rin na talagang malaki ang ginagastos. Ang Nightless Pavilion ay isa sa mga pinakasikat na establishmento na nag-aaksaya ng pera. Casual lang ang sinabi ni Petera Sentimo, matagal na sila sa lungsod ng Luleng, pero hindi pa sila nakakakain sa Nightless Pavilion dati, kaya ginagamit lang nila ito para kutsain si Terence, pero gusto niya talagang pumunta. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.